So in general, okay lang naman yon. Pero unang-una, yun sa restoration of status, yung i-restore nyo, kung ano yun din dapat yung ina-applyan nyo kasi nga restoration. Kung ang nawala sa inyo study permit, yun din yung dapat na-applyan nyo kasi nga i-restore nyo yung status na yun. Kung worker din dapat yung i-restore nyo. So, yun lang muna. And dapat din, kung ano man yung application nyo, dapat genuine siya. Halimbawa, yung study permit, talaga bang may bala kayo mag-aral noon pa? Nasa plano nyo ba talaga yon? O ginagamit nyo lang yon para nga makapag-stay dito sa Canada? Kasi kung ganun yung sitwasyon, medyo red flag din yon. Nakikita din ng IRCC yon, hindi yun ma-approve. Kasi nga, nakikita nila na parang hindi naman genuine, parang wala ka naman talaga balak mag-aral. It's more on gusto mo lang kasi mag-extend ng stay. So, hindi okay yon. Yung LMIA siguro, tsaka RCIP, okay pa. Parang wala naman tayong nakikitang issue doon. Pero yung sa study permit, yun nga lang. What if ang nire-restore niya is visitor record? Hindi natin sure. We don't want to assume. Ang importante is dapat genuine yung mga application nyo. So yun yung pinaka-default doon. Maging totoo tayo dun sa mga application. Kung totoo naman yung mga application natin, walang problema, wala namang conflict. Pwede mong pagsabay-sabayin ng option.